ng sanlibutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan. Kadiliman ng kapaligiran, ang munting ilawan ay dapat na mapagmasdan. Pagningning mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang munting ilawan. Purihin ang Panginoon. Libutan na dapat mong Salamat muli sa Panginoon at tayo binigyan ng pagkakataon upang mapaglingkuran ang kanyang banal na pangalan. Sa mapagpalang gabi at mapayapa sa atin pong lahat ng mga nakikinig at abutin ang tinig. At pagkat narito muli ang live na pagbubulay sa atin sa gabi pong ito. At ang layon po ay upang ihayag ang katotohanan at ang nais ng Diyos. Mahayag ang kanyang banal na kalooban. Salamat sa Panginoon sa kalakasan. Sa bawat isa sa atin na patuloy na umaasa sa Panginoon. Alam natin na ang Diyos ay nariyan lang para tayo po ay kanyang lingapin. Lalo sa mga nagtitiwala sa Kanya sa magagawa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos sa pagtugon niya sa ating panalangin. Salamat sa Panginoon sa pag-provide na sa atin ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat sa Diyos sa pagpapagaling. Salamat sa Diyos sa Kanya pong habag, awa, sa Kanyang pag-ibig, pagpapahinuhod sa atin pong lahat. At kung paano niya tayo patawarin sa kabila ating mga pagkukulang. Salamat sa Diyos. At narito po muli, patuloy na ating nasain ang magawang kalooban ng Panginoon. At samantalahin natin ang pagkakataon pong ito. Halina po kaya't ating pakinggan muli ang salita ng ating Panginoon sapagkat yan ang ating pagkain sa ating mga spiritual na buhay. Upang kadilim ay lumisan, maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Last Adam. Salamat sa Diyos. God bless po sa ating lahat. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti sa atin. Kaya halina po kayo. Atin pong bulayin kanyang mga salita. At lagi natin tandaan na kung ano po yung naayon sa kalooban ng Panginoon, siyang dapat nating pagsusumikapan. Kalungkot na lang po kung iisipin dahil marami pang mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoon. At hindi lamang yon, marami pang mga tao na hindi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang ninanais, kundi ay ang masunod ay ang kalooban ng tao. Pero ang ating pong patuloy na paghihimok na wala pong saysay buhay natin, walang kabuluhan kung hindi natin nasain na magawang kalooban ng Panginoon habang may pagkakataon po tayo. Habang tayo ay may lakas, may buhay, dahil minsan lang ang buhay. at itinakda nga ang wika sa tao ang mamatay na minsan. Pero kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, ang buhay ay para sa
Pagkatapos ay ang paghuhukom. So, ngayon lang po yung panahon. Habang narito pa tayo, yun lang po yung chance para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya, sikapin po natin na yun ang ating magawa. At sikapin po natin na ang kalooban ng Diyos ang siya ang masunod sa ating mga buhay. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po na hindi sapat na batayan para sabihin na natin isang tao ay mayroong tunay na pagkaunawa, pagkaalam sa kalooban ng ating Diyos. Kahit na po sabihin natin na ayan ay nakapakinig na ng salita ng Diyos or yan po ay kumikilala sa ating Panginoon na siya'y Panginoon ng nila. Alam nyo, marami po na hindi nila talagang magawa o hindi nila alam, hindi natin alam kung ganoon nga ba, hindi nila alam kung paano nila kilatisin o paano nila makilala ang totoo o hindi. Or talagang yung espiritu. Yung espiritu na sumasa atin o sumasa kanila. Paano natin matitiyak na yun ay mula sa Panginoon. Katulad na lang halimbawa, yung pagkaalam ng tao. Yung pananaw ng tao, yung kanyang obserbasyon, yung kanyang pagbabatayan. Halimbawa lang, maraming mga tao na galang pag nakakita ng nagsusuot ng mga damit na magagalang, kumbaga magagandang o makikita natin yung mga pananamit na mukhang kagalang-galang or pananamit na tila baga mayroong mataas na katayuan sa buhay, o masasabi natin na parang mula sa mga mararangal na pamilya or may mga masasabi natin hindi yung simple lang, hindi yung parang ordinaryo lang. Kaya nga ang ating Panginoon, kaya nga yung ating Panginoong Hesukristo ay hindi po nakilala. Dahil sa kanyang nagiging kaanyuan. Nung nga siya ipako sa krus, unang panahon na siya ay ipapako na sa krus, mismo yung si Pilato ay tinatanong ang ating Panginoon sa aklat ng Juan 18 talatang 33. Si Pilato ngay muling pumasok sa pretoryo at tinawag si Jesus at sa kanya sinabi, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" Tinanong ang Panginoon, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? So, hindi talaga nila kilala si Kristo, ang Panginoon. Hindi nila kilala kung sino talaga yung kaharap nila. Tinanong siya ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? Siguro sa kaisipan ng tao, bakit naman tatanungin mo
ang isang tao kung ikaw ba'y hari, kung kilala nila na siya'y hari. At isa pa, ang tao kasi, pag tumingin, halimbawa nakikita niya na ganito yung tsura, ganito yung pananamit, ganito yung kasta ng tao, yung tindig, yung tayo niya, yung kisig niya, yung kung paano siya manamit, o kaya naman, nakikita siya na may suot-suot na kuruna para makilala siyang isang hari. Pero hindi gayon eh. Ang sinasabi rito ay sumagot si Jesus, sinabi mo baga ito sa iyong sarili o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? So, sa tanong ng Panginoon, gusto niyang maintindihan nung nagtanong din sa kanya na yung tanong niya ay dapat ay alam niya. Hindi yung narinig lang niya o baka sinabi lang niya o kaya dapat sa kanya mismo kung paano niya nakilala yung kaharap niya. Kaya ang sagot ng Panginoon may doble po purpose kung bakit ang sagot ng ating Panginoon, sinabi mo baga ito sa iyong sarili o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? 35. Si Pilato ay sumagot, ako bagay Hudyo. So, ang sagot ni Pilato, ako bagay Hudyo. Ano po? So, ibig sabihin, hindi siya Hudyo. At dahil nga, yung sumbong nila kay Kristo, yung nagdala kay Kristo, ay sari-sari at mayroon pang sinabi yata na siya ang hari ng mga Hudyo. Yun ang kanilang sinasabi. Kaya sa mga Hudyo, maaaring mayroong pagkakilala nila doon sa taong kaharap ni Pilato. Pero mismo si Pilato ay hindi niya lubos na kilala ang Panginoon. Kaya ang sagot niya, ako bagay Hudyo, ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote, ang sa iyo'y nagdala sa akin, anong ginawa mo? Yan. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. So sa pahayag na ating Panginoon, binigyan niya ng linaw na meron siyang kaharian. Pero hindi ang sabi niya sa sanglibutang ito. Kaya pala hindi siya kilala na siya ang hari. Ano po? Dahil yung mga naririto, hindi yun ang kanyang kaharian. Ano po, mga kababayan? Pero kilala din siya ng kanyang mga alagad. Pero yung kaharap niya na si Pilato, hindi siya lubos na kilala. Kailangan muna ni Pilatong magtanong kung sino siya. At maging yung mga nagdala sa kanya, ay hindi rin naniniwala. Kumbaga, parang ang dating ay nagkiklaim lamang ang ating Panginoon na siya'y ganito, ganyan. Pero lingid talaga sa kanilang kaalaman, dahil marami sa kanila nakakilala sa ating Panginoon na ang ating Panginoong Jesucristo ay mula hindi sa mga marangal, masasabi natin na mula sa isang tinatawag na malaking kaharian o isang makikita natin na pamilya na mga makaharing pamilya. May mga pamiling ito, makahari
Kaya naman, ano po, kadalasan kasi sa mga tao, ito ang problema, ano. Yun bang ang tao ay masyadong nakatingin sa anyo, sa kalagayan ng isang tao, nakatingin sa kung ano yung makikita, di ba? Di ba yan ang madalas natin napapansin pag nakakita ang isang tao ng nakadamit na parang kagalang-galang. Grabe ang tao kung magbigay pugay, grabe kung gumalang. Ano po, halimbawa, makakita ka ng mga halimbawa sa mga pastor, nakakita ng mga magagandang suot, makita na may mga ganito ang kalagayan. Yung mga tao, paniwalang paniwala. Talagang humahanga pa sila. Di ba? Doon sila na nabubulag sila sa mga ganon eh. Hindi nila lubos na napagkakilala ang isang tao eh. Kundi sa pamamagitan ng kanilang mga panpagtingin. Siguro nakikita, pagka nakakita na simple lang, ay hindi yan. Ano yan? Hindi yan ganito. Kung nakakita sila ng mga magagandang damit, mga mamahalin, ayan, dapat yan. Yan ang, parang yung si Saul, at saka yung si David. Si David ay, nung hirangin siyang hari, ay yung batayan ng tao, ay hindi siya yung nasunod. Kundi yung sa Panginoon. Kaya hindi ganon ang dapat pagbabatayan ng mga taong kumikilatis. Sino ba talaga ang totoong pastor? Sino ba talaga ang mga totoong sa Diyos? Sino ang hindi sa Diyos? Di ba? Paano niyo makikilala yan? Paano ninyo yan mauuri na yan ay totoo o hindi? Nag-aral ba sila? Magaling ba sa Griego yan? Magaling ba sa Hebreo yan? O magaling ba yan magsalita? Maganda ba ang pananamit niyan? Lagi bang naka-Amerikana yan? English speaking ba yan? O ano? Pero pag ordinaryo lang, ay parang, hindi yan. Para namang hindi nag-aral, para namang wala namang pinag-aralan. Hindi yan. Huwag tayo makinig sa ganyan. Hindi yan totoo. Hindi yan ang hindi yan lingkod ng Diyos. Di ba kadalasan ganyan? Kaya kung tama yung nabasa ko sa isang na kung sa panahong ito dumating si Kristo, yung Mesiyas, kung sa panahon ngayon dumating si Kristo, itong mga Christian na nagsasabi o nagsasabing mga lingkod o kaya mga taong mabubuti, matutuwid, bagsak lahat yan sa pamantayan ng Diyos. Kung sa panahon ngayon dumating si Kristo nung suguin siya ng Ama. Dahil tiyak, babaliwalain lang siya. Tiyak, hindi siya papansinin ng mga tao. Pero nyo, ang luwagi. Ang luwagi. Pag may nakita kang mga ngaral sa panahon ngayon na isang mangingisda, isang anluwagi, hindi marunong sa maraming lingwahe, o kaya halimbawa na ay hindi marunong magsalita, utal-utal pa, o kaya sa pananamit na lang, kung ang pananamit ay hindi naman makisig, hindi maano manamit, kaya dapat ang pananamit ay ganito, ganyan, para kapanipaniwala naman. Kung yan ang
pananaw ng tao. Kung yan ang pagbabatay ng tao para sabihin sa Diyos. Ano po? Paano kung itong anyo na ginamit ng Panginoon ang siyang makita sa panahon ngayon? Mayroon kayang maniniwala sa Kanya? Mayroon kayang sasampalataya sa Kanya? Sa ating panahon sa ating kasalukuyang panahon, na marami tayong nakikita ng mga miyembro hangang-hanga sa kanilang mga pastor. Ano po? Mahangain masyado sa kanilang mga pastor at tila baga parang Diyos na yung kanilang pastor. Ano po? Masyadong panatiko, masyadong iniidolo. Ano po? Ina-idol. Mali yan. Mali yung ganyang pamumuhay na iniidolo or parang halos sasambahin na yung talagang yung bang hinahangaan nila. Hangang-hanga ka. Kaya yung pagiging mapaghanga o sinasabing na mahilig mag-iidolo, hindi yan sa Diyos yung ganyang ugali o ganyang puso. Parang iniidolo mo yung mga taong ganun. Kasi bawal nga naman mag-iidolo ng tao. Bawal din na para bagang ang tao ay halos kung papaano ka ng tanda ko, nagkaroon tayo ng dating pastor, talaga pong pag nandyan na, parang nagkakandarapa na yung mga lingkod, parang natataranta, makikita mo na yung, tingin ba yan yung parang VIP, VIP. Talagang sasalubungin, kahit ang dala lang naman ay damit, Amerikana, sasalubungin, kagaan-gaan naman ang dala. Samantalang kami, kami mga minamahal, mga kapatid, binubuhat namin ay 24 upuan, nakasalansan, 24 na upuan, bubuhatin namin yon, pasan. Tapos, mga malalaking speaker, buhat-buhat namin yan. Simula pa lang yan sa umaga. Umaga. Matatapos kami na parang talagang tapos na. Nasa mga alas 4 na. Alas 4 na ng hapon. Pagod yung aming katawan. Pagod yung aming katawan. Tapos, humahayo kami, araw-araw ang hayo namin. Pero sa amin pong tinutuluyan, wala po kaming source na pagkain. Walang supply mula sa church. Talagang kailangan, naawa na nga kami doon sa tinutuluyan namin na lingkod din. Dahil para kami makapag full time, kailangan naming iwan ang trabaho kasi araw-araw may hayo Kailangan naming mag-resign sa aming trabaho. Pero yung aming tinutuluyan, walang support, walang kahit man lang sa isang linggo mga ilang gatang na bigas o ilang kilong bigas, wala. Walang suporta mula sa iglesia, sa church. Grabe. Pero hindi naman nagkukulang kung tutusin ang church. Pero sa amin po, tinitiis namin halos wala kaming makain, pero hindi naman kami pinabayaan ni Lord. Namamatay kami sa gutom. So, ganun po. Nasanay kami sa mga pagtitiis. Tapos, makikita na yung pastor, darating. Kami, pagod na pagod kami sa pag-set ng mga gamit. Halos dati, yung paglilingkod ko, kung alin yung may mga ministeryo, halos
lahat ng mga, halos lahat, hindi ko sabing lahat ha, halos lahat ng may ministeryo ay nandoon, may kasali ako sa ministeryo. Sa ministeryo sa kortina, kasali ako, ministeryo sa paghahakot, kasali ako, sa ministeryo sa choir, kasali, sa ministeryo sa paghayo, kasali, anumang ministeryo, sa mga grupo-grupo ministeryo, halos mayroon akong kabahagi sa ganong ministeryo. Pero hindi ako umangal kasi masaya ako sa ginagawa ko. Ano po? Pero yung pastor namin, hindi ko man lang yung nakausap ng one-on-one. Ano po? Simula nang ako po ay naging member doon, hindi ko po yung nakausap ng one-on-one. Hindi kasi ako yung, yung bang taong, hindi ako nagiging, kumbaga salitang malapit. Pero sa mga utos, sa mga ipinangangaral, talaga pong sinusunod ko. Opo. Nagiging, ako, pagdating sa aral. Pero sa tao yung magpapakita ka na parang sip-sip or malapit ka, hindi ko ginagawa yun, hindi na ako nakikitang nakipagkikwentuhan doon. So nandun lang ako sa mga kapatiran, sa kapatiran lang ako. Hindi, pero yung iba makikita mo, pag dumating na yon, nakataksi. Pagbaba nun, sasalubungin. Sasalubungin yun, may dalang Amerikana yun nakahanger, bit-bit. Sasalubungin yun. Bubuksan yung pinto, tapos bibit-bitin yung kanyang bit-bit. Kayang-kaya naman pong bit-bitin yung bit-bit niya eh. Ang pagod at hirap ay kami nung panahon na yon. Ano po? Kaya sabi ko, ang dami namin dati na sama-sama sa isang lugar na doon kami nagsisiksikan. Hindi kami masagana sa pagdating sa pagkain. Pero masaya kami. Opo, masaya kami. Dahil pareho kaming mga naglilingkod at kanya-kanya kaming ministeryo. Araw ng Lunes, punta ka sa Daang Bakal, sa Mandaluyong. Pagdating ng Martes, punta ka ng Santa Ana. Walang araw na hindi ka naglilingkod. Na po, pagdating ng Miyerkules, punta ng Camarin, di ba? Minsan nasa Manila City Jail. Pag Huwebes naman, hahabol pa kung kayanin. Miyerkules, o kaya naman, ay katawan na lang talaga ang kulang sa mga ministeryo. Pagdating ng Huwebes, punta ng Cavite. Minsan ang gagaling ng Olongapo, diretso sa Cavite. Dahil laging, ganun sunod-sunod yung mga gawain. Tapos, pagdating ng Friday, punta naman ng Marikina. Diba? Pagdating ng Sabado, punta naman ng Candelaria, Quezon, Province. Grabe. Tapos, Sabado yon. So, yun po mga minamahal. Talagang sa paglilingkod ay nandun tayo, tinitrain ng Panginoon. Hindi natin yan panghinayang. Kahit pagod, kahit po yan ay puyat, pagkatapos ng gawain, hanggang magdamag yan, hakutan, walang mga tulog yan. Hakutan ng mga gamit. Pagkadami-daming gamit, hakutan. Hindi lahat kasi ay talagang sila ay hanggang sa matapos ay tumutulong. Yung iba aalis na at uuwi na. So, yun po yung paglilingkod na naalala ko.
Tapos, mas maganda kasi sa paglilingkod, ikaw yung maraming naging paglilingkod eh. At saka, dami tayong naranasan, mga kababayan. Naranasan nating magkasakit na, tapos naranasan nating sasabugan sa ilalim ng lupa. Yun. Tapos naranasan natin na galing ako sa gawain. Ako'y sinapak. Ano po? Sinapak kami. Sinapak ako, mag-isa ako nun eh. Galing ako nun sa floodway. Ano po? Diyan sa may Pasig River. Sinapak ko, dalawa yung nanapak sa akin. Nandyan naman nung ako po'y humayo. Ano po? Dami kong naranasan na mga bagay sa paglilingkod. Pero bless ako kay Lord kasi kung magkasakit at mamatay man ako, at least nandun sa paglilingkod. Kanya po mga minamahal. Pero may mga layunin pala si Lord sa mga ganong bagay. Pinatitibay tayo, pinatatatag tayo sa mga tiisin. Pero yun ang ating kaaliwan eh. Anong ibig pong sabihin? Yung simple ka lang, sa paglilingkod mo, ikaw yung nagawa, ikaw yung nagsiset ng mga gamit, ikaw yung naghahanda, masaya tayo. Darating na lang yung mga kapatiran, naka-ready na yung mga upuan, naka-ready na yung mga gamit. Di ba? Si Kristo naparito hindi para paglingkuran eh. Yun yung kanyang pinakitang halimbawa. Hindi siya naparito para siya ay paglingkuran, kundi siya yung maglingkod. Yung kalagay ng ating Panginoon, hindi tulad ng hari. Na yung hari, grabe kung asikasuhin, halos hugasan na lang ang paa. Halos buhatin na lang, huwag lang lumakad. Para bagang yung dating. Kaya nga ating Panginoon, anong sabi? Sabi, ang kaharian ko ay hindi sanglibutang ito. So talagang siya'y hari. Pero bakit hindi siya nakilalang hari? Kasi hindi niya ginamit yung anyo sa pagiging isang matatawag na makahari o mga mararangal na taong may mga matataas na katayuan o kalagayan sa buhay. Siya'y ipinanganak ng isang anluwagi. Biro nyo. Isang anluwagi at siya rin ay naging anluwagi. Ang ibig sabihin ng anluwagi ay karpintero. Sino ba namang mag-akala na siya pala yung Kristo? Kaya maraming mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. Hindi nakakilala sa Kanya. Pero kilala siya ng mga makadiyos ang puso. Pag hindi makadiyos ang puso, iniatsapwera siya. Binabaliwala siya. Hindi siya tinatanggap. Pero ang mga makadiyos ang puso, mahahayag din. Dahil nakikita nila kung sino yung tao at sino yung Kristo. Kaya ang kaharian ko ay hindi sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. Kaya naman pala hindi siya nakilala. Hindi naman yun ang kanyang kaharian eh. Ano po? Kundi hindi rito, sabi niya. Sinabi sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari. Tingnan nyo, inulit pa eh. Dudang-duda, para bagang ikaw nga bagay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. Dahil dito ako naparito sa sanglibutan.
upang bigyang patutuo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Ayan. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito, ay lumabas siya muli sa mga Hudyo. At sa kanila sinabi, wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Kumbaga, pag-imbestiga ni Pilato sa kanya, ibig ni Pilatong alamin kung sino siya. Siya nga ba talaga'y hari? Kasi siguro dahil hindi nga nagdadamit ng hari. Ordinaryong tao lamang sa tingin ng mga tao. Alam nyo naman, pagkaganyan, ang gagamitin na anyo. Marami dyan na mahahayag yung mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari, na magpapakita lang ng galang pag ang tao ay ganito ang postura, ganito ang tsura, ang may kuruna, may damit na masiselan. Yan. Ganyan po, Ganyan po. Sabi nga dito sa 19, verse 1, nang maggagoy ngay tinangnan ni Pilato si Jesus at siya'y hinampas. At ang mga kawal ay nangagkama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo. At siya'y sinuutan ng isang balabal na kulay ubi. At sila'y nagsilapit sa kanya at nagsabi, magalak, hari ng mga Hudyo. At siya'y kanilang pinagsusuntukan. Ginawan siya ng kuruna. Pero salip na kuruna, gaya ng isang hari na nakaluklok sa kanyang trono, ang kurunang ibinigay ay mga tinik. Kita niyo naman, mga minamahal. Grabe yung pagdudusta sa kanya. Grabe yung ginawa ng mga tao sa kanya. Halos laitin, pagtawanan. Parang gano'n na talaga ang nangyari. Pero hindi na alam na sa likod ng lahat, ang kanilang ginawa ay paghahayag lamang na sila yung mga taong hindi makadiyos ang puso. At si Pilato ay lumabas na muli at sa kanila sinabi, narito, siya inilabas ko sa inyo upang inyong matalastas na wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Lumabas nga si Jesus na may putong na tinik at balabal na kulay ubi. Sa kanila'y sinabi ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita nga sa kanya ng mga pangulong pari o saserdote at mga punong kawal, at sila nang sigawan na sinasabi, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Sinabi sa kanya Pilato, kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus sapagkat ako'y walang masumpungang kasalanan sa kanya. Nagsisagot sa kanya ang mga Hudyo, kababayan pa niya, Hudyo. Kami mayroong isang kautusan at ayon sa kautusang yaon ay nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpanggap na anak ng Diyos. Nagpanggap lang daw Ayon sa kanila, yung ginawa niya, nagpapanggap. Bakit hindi talaga nila magawang paniwalaan? Nagpakilala na pala siyang si anak ng Diyos, pero ang kanila pa ring sinasabi, pagpapanggap daw yung ginawa ng Panginoon. Bakit hindi nila ngayon mapaniwalaan? Kasi nga, ang inaasahan siguro lang darating, yung nagdamit ka ng hari, marangal, ay kuruna, siyempre. At may mga sundalo, may mga, di ba? Kumbaga may mga daladalang mga sundalo o isang batalyon o isang pagkaganyan ang dumating, sino ba namang hindi magbibigay pugay? Nako po, mayroon pang iba paluhod-luhod, mayroong iba pa ganon-ganon. Pero nakita nila ang Panginoon, anong ginawa nila? Nagsisagot sa kanya ang mga Hudyo, kami mayroong isang, sa talatang 8, pagkarinig nga ni Pilato
ng salitang ito, ay lalong sinidlan siya ng takot at siya'y muling pumasok sa teritoryo at sinabi kay Jesus, taga saan ka? Talaga, no? Daming pag-iimbestiga. Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, sa akin ay hindi ka nagsasalita. Hindi mo baga nalalaman na ako'y may kapangyarihan sa iyo'y magpawala at may kapangyarihan sa iyo'y magpako sa krus? Parang gustong sabihin ni Pilato na sabihin lang niya, ay siya may kapangyarihan para pakawalan ang Panginoon. Pero may kapangyarihan din siyang ipapako ang Panginoon sa krus. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Tingnan niyo ang sagot. Sumagot si Jesus sa kanya, anumang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin, malibang ito'y binigay sa iyo mula sa itaas. Kaya ang nagdala sa iyo, sa akin, ay may lalong malaking kasalanan. Yon. Kita nyo, hindi siya kinilala. Hindi siya nakakilala. Pagpapanggap daw yung ginawa niya. Kasi nga naman, ganyan ang tao, mga minamahal. Pagka nakakitang ganyan lang, ay lalo pat hindi naman si Kristo ay kung magsalita ay laging nagsasalita ng mula sa kanyang sarili. Kundi yung mga sinasabi niya, kung ano yung sinasabi ng Ama, yun lamang yung kanyang madalas na sabihin. Ay kaya nga, sa halip ay magpakilala siya na siya yung hari na isinulat na sinabi sa kautusan ni Moises, ay nangaral siya tungkol sa kaligtasan. Pero sa mga alagad, talaga pong hindi nalingid sa kanila. Pansinin nyo dito sa aklat ng Juan, dito sa Juan 1, sa talata po ay 11. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayun. Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatang maging anak, mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisampalatay sa kanyang pangalan, na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yun. Talatang 26. Sila'y sinagot ni Juan na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig, datapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Pero kilala siya ni Juan. Pero bakit sabi ni Juan, datapat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala? Bakit magkaiba sila? Nakilala ba siya ni Juan? Nung una, hindi siya nakilala ni Juan, pero mayroong sinabi sa kanya ang Diyos. Yung nagsugo sa kanya. Para makilala din niya. Pero hindi lang si Juan ang nakakilala sa kanya. Marami. Sabi niya, hindi niyo nakikilala. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya'y hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Betania, sa dako paroon ng Jordan, sa pagbabautismo ni Juan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ito yung aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. At siya'y hindi ko nakikilala, datapat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. Yon. At nagpatuto si Juan na nagsabi, nakita ko ang espiritong bumababang
tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at mananahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Yon. At aking nakita at pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos. O bakit nakilala ngayon ni Juan? Kasi sa Diyos siya eh. Ano po? Si Juan ay sa Diyos. Pero pag hindi sa Diyos, ay hindi makilala si Kristo. Malilingid yan. Malilingid. Babate kasi ang tao sa anyo eh. Doon sila titingin. Dapat ang dumarating nakakuruna yan. Dapat ganito ang damit niyan. Dapat ganito may mga sundalo yan. Kumbaga ang batayan ng tao iba sa batayan ng mga anak ng Diyos eh. Tapos sabi rito, nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya naglalakad. At sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad. Ano po? Narinig siya nagsalita ng dalawang alagad. Narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad. May nakarinig sa kanya ng dalawang alagad. Nung sabi niyang, narito ang kordero ng Diyos. At sila'y nagsisunod kay Jesus. Sumunod sila kay Jesus nung marinig si Juan, nung sabing, narito. Ipinakilala ni Juan, narito ang kordero ng Diyos. Doon pa lang sa salitang iyon, aba, yung dalawang alagad ay agad-agad sumunod. Ito pa. At lumingon si Jesus at nakita silang nagsisisunod at sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? Lumingon si Jesus. Ano ang inyong hinahanap? O nga naman, habang ikaw'y naglalakad, biglang may sunod ng sunod sa iyo. Tanungin mo, anong itatanong mo dun sa sumusunod sa iyo? Kaya tinanong sila ng Panginoon, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung liliwanagin ay guro. Rabbi, or guro, saan ka tumitira? Diba? Yun ang sagot nila. Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo. Inyong makikita. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. At sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na yaon. Nooy mag-ikasampu na ang oras. Bakit yung dalawang alagad na yun hindi nag-alinlangan? Nung sabihin, at saka nung sumunod sila kay Kristo, ano bang sabi ni Kristo? Ano ang inyong hinahanap? Ano po? Kung maghinayaan ng Panginoon na yung mga tao na makakilala talaga siya, hindi yung magkiklaim na lang agad. Tama kayo. Ako yung hari, ako yung ako yung totoong Tama kayo, sige, sunod kayo sa akin. Parang yung mga sa panahon natin ngayon, kanya-kanyang claim. Kami, ang mga lingkod ng Diyos, kami ang mga totoo, kami ang mga itinayo, kami ang sa Diyos. Pero makikita nyo, worldly ang pamumuhay. Mga minamahal, makikita nyo kung ano ang naging mga pamumuhay nila, makamundo. Pero kanya-kanya pong claim ang tao, kanya-kanyang pahayag, sila ang itinayo, sila ang iglesia, sila ang church, sila ay mga born again Christian, ganito, lahat na halos nagsasabi. Ano po? Pero makikita natin, yung kalang pamantayan, hindi sa pamantayan ng Diyos. Paano nga ba natin makikilala ang sa Diyos at hindi?
Kita niyo po yung mga alagad. Nung sabihin ni Juan, narito ang kordero ng Diyos. O di, sumunod agad yung dalawa, walang tanong-tanong. Bakit mo sinabing kordero ng Diyos yan? Di ba yan yung si ano? Di ba yan yung anak ni Jose? Hindi ba yan anak ni Maria? Sinabi di ba? Anak ng Diyos ang nagpahayag. O naniwala po sila. Tapos sabi rito, ang isa sa dalawang alagad, ang dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Ayon. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya ay sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas. Kita nyo? Walang pag-alinlangan yung salita pa lang. Hindi pa naman, sinabi lang ni Juan, pero sabi na nasumpungan namin ang Mesiyas. Ang Kristo. Na yun lang ibig sabihin. Siya kanilang dinala kay Jesus. Siya tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas. Ay Pedro. Yun ang sabi. Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea at kanyang nasumpungan si Felipe. At sa kanya sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yun lang yung salita, no? Sumunod ka sa akin. Bakit parang yung pananalita ay limitado pero ganun na lang? Si Felipe nga ay taga Betsaida sa bayan ni Andres at ni Pedro. Nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises, kautusan. Kita nyo yung pananampalataya nila? Kasi ang puso nila, kilala din ng Panginoon. Anong pahayag niya tungkol kay Nathanael? Si Jesus sabi rito, at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Kilala nila Si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Ay bakit hindi sila nag-alinlangan? Kilala na pala nila, anak ni Jose. Alam naman nila, ito'y karpentero lang. Mula sa simpleng pamumuhay. Pero anong sabi nila? Anong sabi? Ulitin nga po natin. Ang sabi, nasumpungan namin yung isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. At sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari bagang lumitaw ang anumang maging magaling sa bagay sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo. Nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita. Kaya nga yung sinasabi ko sa pangangaral nung nakaraan, hindi lahat ng Israelita ay tunay na mga Israelita. Dito, tunay na Israelita. Hindi sinabi ng Panginoon, narito ang isang Israelita. Hindi. Tunay na Israelita. So doon sa Israelita, may tunay na Israelita. Bakit? Nasa kanya'y walang daya. Yun pala ang tunay na Israelita, no? Sa kanya'y walang daya. Sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sumagot si Nathanael sa kanya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos? Talagang mapaluha ka. Doon sa pahayag niya kay Nathanael, tapos si Nathanael, grabe naman yung galak. Rabi, ikaw ang anak ng Diyos? Ikaw ang hari ng Israel? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Grabe ang kanyang, bakit nakakilala? Ay bakit sila, sinabi na ni Jesus, pero ang sabi nagpapanggap na anak ng Diyos. Pero ito, ang sinabi naman ng Panginoon, hindi naman niya sinabing, ako ang hari ng Israel. Pero anong sabi? Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Tingnan nyo, si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya,
Dahil baga sa sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos. Kaya ka sumasampalataya, makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita niyo bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Di ba? Para kang kikilabutan, nasa gitna ng parang walang malinaw na pagtatanyag na nariyan siya at isang hari na dumarating ay mayroong nakita ang mga tunay na ang puso ay may mga makadiyos na puso, mga mabuting tao, matutuwid na tao. Nakakilala siya. Pero kilala rin siya na siya ay anak ni Jose, isang karpentero. Kaya doon tayo humahanga, humahanga tayo sa kaparaanan ng Diyos. Kung sa anong paraan siya makilala. Sa pamamagitan ba ng anyo, sa pamamagitan ba ng kanyang mga kasuutan, sa pamamagitan ng kanyang sa kanyang katayuan. Bakit siya ngayon kinilalang hari samantalang anak siya ni Jose? Siya pala daw ang hari ng Israel. Tingnan niyo. Ganun po mga minamahal, At sabi rito, sa Marcos, basahin po natin ang Marcos 6, talatang 3. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose, at ni Judas at ni Simon, at hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae, at siya ay kinatitisuran nila. Tingnan nyo, kilala palibas ay kilala na. Ay sinong maniniwala? Sinong maniniwala? Kilala ka na mula pagkabata, tapos lumaki ka, ganyan ang pamilya mo. Ay ang inihula, hari Hari. Yung kanyang kaharian ay hindi magwawakas. Tapos, biglang may magsabi, ayan, yan ang hari ng mga Hudyo, halimbawa, yan ang hari ng Israel. Sinong maniniwala? Saan siya nanggaling? Anong pamilya pinanggalingan niya? Sa isang pamilya ba na kilala o matatawag nating mga matataas ang kalagayan? Sa isang pamilya na ang ama ay karpintero. Kita nyo? Sila'y kinatitisuran nila. Sa halip na sampalatayanan, tanggapin, kinatitisuran. At sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. Tingnan nyo. Kaya kadalasan, kung alin pa yun doon sa ibang tao, mas naniniwala sila sa iyo kaysa pamilya. Minsan kapag kilala ka na, ikapamilya ka lang lalo. Hindi ka bibigyang pansin, halos hindi ka papansinin, hindi ka paniniwalaan kasi kilala ka Magkapatid kayo, magkamag-anak kayo. Tapos bigla magsasabi ng mga bagay ng Diyos. Sino ka para paniwalaan? Kaya kadalasan, pag sino pa yung hindi mo kakilala, ibang tao, mas naniniwala pa sila sa iyo. Pero dapat talaga ay hindi sa pamamagitan ng iyong katayuan ka makilala kung ikaw sinugo ng Diyos. Kasi ang pagkasugo ng Diyos sa isang tao, ay hindi sa batayan ng tao, hindi sa kaparaanan. Kaya dapat hindi tayo maging mahangain na nakadepende tayo sa asta ng isang tao. Magaling ba siya? Ganito ba siya manamit? O ano bang katayuan niya? Nakakotse ba yan? O ano pa? Di ba? Hindi ganyan. Dahil iba ang kaparaanan ng Diyos.
Sabi nga sa Filipos, kung inyong basahin ang Filipos sa 2, sa talata 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Sa dami ng kanyang gamiting anyo, kalagayan, kumbaga, ay alipin. Ba't hindi na lang yung amo? Mayaman naman siya. Ano po, siya may-ari ng langit at lupa. Pero bakit ang pinili niya na maging kalagay niya ay talaga pang mas mababa pa kumpara ko ikaw, hindi ka naging alipin. Hindi ka alipin, halimbawa, hindi ka naging yaya, hindi ka naging katulong. Mas alipin pa si Kristo, mas mababa pang kalagay, nag-anyong alipin. Ano po, nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Palibhasa na sumpungan sa inyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili. Dapat magpakumbaba. May mga tao, no? Mababang mababa, pero hindi naman magpakumbaba na mapagmataas. Mababa na ngayong kalagayan, pero mapagmataas. Ano po, umaasta na tila bagang ang tayo ay marangal, ang tayo ay karespeto, pero kung sa ganong paraan lamang para kilalanin ka ng tao, mga minamahal, bagsak ka sa pamantayan ng Diyos. Diba? Ang ginawa ng Panginoon, nagpakababa sa kanyang sarili at na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Simple lang. Kumbaga, tayo sa mga magkakapatid sa church, hindi yung tila baga parang umaasta ka na ikaw ay isang Panginoon, hari. Kumbaga, dyan, sa loob ng church, ikaw yung dapat kumikilos. Ikaw yung alipin. Kumbaga, ikaw yung utusan. Ikaw yung gagawa. Diba? Darating na lang yung mga kapatid. Lahat yan, nakahanda ng mga gamit. Paano gagamitin ng mga kapatid? Kumbaga, hindi lamang yan. Maraming paraan para may pakita na hindi ka nabubuhay na bilang may kataasan sa buhay. Si Kristo nga, nasa kalagayan na mataas ang kanyang kalagayan pero nagpakumbaba pa. Paano pa tayo na mga wala naman tayong may pagmalaki? Tayo po ay mga mahihirap lang. Tayo ay mga ordinaryo lang. Tayo ay mga walang-wala. Kaya lalo tayo dapat nagpakumbaba. Kasi mas nakalulugod sa Diyos. Si Kristo kaya hindi siya nakilala dahil nakitulad sa mga tao. Palibhasa na asumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Tingnan nyo ang kalagayan. Kaya maroon nga tayong sinisharean, pag nakakita, hindi talaga sumasama. Hindi talaga sumasama siya kahit alam niyang tama, ayaw niya. Mas gusto niya doon kasi medyo sosyalin ang dating doon sa church na yon. Kayo, ganyan lang naman kayo Wala namang, yung nga po yung church, hindi naman maganda yan. Hindi naman para makakisig yung church. Marami pang sira-sira. So, doon na lang ako kasi, kumbaga, sa isip siguro, maganda yung church doon. Tapos mayaman yung pastor doon. Pagka may kailangan, talagang pwede kang makinabang. O kaya, yung pastor doon may pinag-aralan talaga. Ayan, mali na yung bagbabatayan. Ba't hindi niya hanap yung katotohanan? Hindi niya hanap yung aral ng kabanalan kung sino yung talagang nagtuturo ng totoo, ng utos ng Panginoon, na mamuhay ka sa kabanalan, hindi sa sanglibutan. Kahit paanong anyong gamitin ng tao, kung namumuhay ka sa sanglibutan, wala ring saysay. Hindi yan ang pamantayan ng Diyos. Dapat ganon. Ganon ang mangyari. Mga minamahal. Dito po sa aklat ng Marcos pa rin. Babasahin natin po.
Saglit lang po ha. Sa Matthew 16, di Marcos, Matthew 16. Hanapin natin. Verse, to. Verse 13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ayon, tinanong na sila ngayon ng Panginoon. At kanilang sinabi, alang ilan, si Juan Bautista. Alang ilan, si Elias. At ang mga iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Verse 15. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Yun ang mga alagad niya. Anong sabi? Ano? Sino ang tinanong niya? Ang sabi niya, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tingnan nyo, ang kasunod, anong sagot ni Kristo? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon, Barhunas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Kaya magkaiba, no? Iba ang pamantayan ng Diyos. Dahil ang magpapahayag, hindi yung tao, laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya naman pala, kapag ang nagpahayag ay ang Diyos sa iyo, mga minamahal, tulad ni Pedro, yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung ganun palang pagkakilala, yun ang pahayag ng Diyos sa kanya. Kinilala nila na si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya doon pa lamang mga kababayan, bakit ang mga alagad ni Kristo ay sampalataya sa Kanya? Ang nagpahayag pala ay ang Diyos. Pero kung laman lang at dugo, hindi ang Diyos, ay babatayan sa anyo sa nakikita yan. Sa katayuan, babatayan dyan. Ayan, ganito, magaling yan. Ang tao galang na galang. Kaya kita niyo po, halimbawa kapitan, pag ang kapitan simple manamit, ay para bang hindi gaanong pansinin, pero pag manamit ng mga magkikisig, magagarang damit, naku po, magandang tanghali po, magandang umaga po, magandang pagalang-galang na ginagawa. Ganon din po kahit sa pastor. Ganon po, pag nananamit ng simple lang, wala, parang hindi gaanong pansinin. Pero pag nanamit ng kita mo, naka-Amerikana, tapos bumababa, nakakotse, makikita mo, takbuhan, salubong, tapos kukunin yung mga gamit. Kahit na kayang-kaya naman buhatin. O kaya, grabe, kung makapagbigay-pugay. Para bang kulang na lang, ay may tugtog para magmarcha, papasok. Pero alam niyo po, ang mga anak ng Diyos hindi ganon. Simple lang, namumuhay. Halos pantay-pantay, kumbaga, mas dapat ikaw ang mababa kaysa mga kapatid. Tapos, lahat yan, kayo, pare-pareho. Hindi yung mayroong mataas, may ganito. Magkapatid ang turingan. Kaya nga tayo, brothers and sisters. Hindi yung reverend, kung may titulong gagamitin, most holy reverend, di ba? Mayroong ganito, kung anong mga title ng kanilang mga pastor, kung anong mga ipangangalan sa kanilang pastor, grabe. Ganyan magtanyag, tapos halos sambahin na. Naku po, mga minamahal.
makalaman ang mga ganyan. Kaya dapat po matuto tayo sa ugali na pinakita ng ating Panginoon. Kaya harinawa sa ating lahat, God bless po sa mga nariyan. Sa pag-aaral na ito ay meron tayo kahit paanong matutunan batay sa salita ng ating Panginoon. Sa inyo pong lahat ng mga nakikinig, umasa po tayo lagi na ang Diyos pag naghubog sa atin ay ayon sa kanyang kalooban at hindi sa pamamaraan ng sanlibutan. Sana maging masaya at naaliw kayo sa ating pong pagkikwentuhan o pag-uusap, pagtatalakayan dito po sa ating live na pagbubulay ng salita ng Diyos. Kaya live dito, walang cut at hindi po ito yung ating pagbubulay kung ano po yung gabay ng Panginoon, ating saysayin at para sa kalakasan din po yung lahat kung paano kayo mamuhay sa araw-araw. Gayahin natin ang ating Panginoon, maging katulad tayo ng ating Panginoon. Magkaroon kayo ng pag-iisip na katulad ni Kristo Jesus din naman. God bless po sa inyong lahat. Ingatan kayo, pagpalain at gabayan sa inyong buhay sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. God bless us all.